Sa magandang umaga muli sa inyo mga kapatid. At sa huli pong pagkakataon tayo ay tutunghay o mag-aaral patungkol sa paksa ng pagbabalik ni Kristo. Pero bilang pagbabalik tanaw lamang, umaalala nyo na sa unang pagkakataon ay ating tinunghayan yung kalapitan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo o yung nearness of Christ's coming. Pero hindi ibig sabihin nung kalapitan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay parang anumang oras or anytime now or parang sasabihin natin ay anumang oras ay kaagad-agad ay babalik ang Panginoong Jesucristo. Mali ang ganyang kaisipan. Tinignan natin na mayroong mga bagay o pangyayari na dapat maganap muna bago ang dakila or sinasabi nating maluwalhating araw na yon, tinatawag natin preceding events, at yon ay kailangan maipangaral muna ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga bansa, at meron ding pagbangon ng Antikristo, at kung may preceding events, meron din tinatawag na attending events, at just last week ay tiningnan natin yung una, ay yon ay yung resurrection of the dead. Sa huling pagkakataon ng ating pag-aaral ngayon sa paksang ito, ay nabanggit ko last time, ito ay ang huling hatol or paghatol ng Panginoon doon sa araw na yon na ating tinitingnan bilang dakilang pag-asa ng mga mananampalataya. Gusto kong pansinin natin that a sense of justice is a universal value. Anong ibig sabihin? Pag sinabing universal value, that evil must have consequent punishment. Ganun naman yung ating pagtingin na yung kasamaan ay meron niyang bunga ng pagpaparusa. At ang kabutihan naman ay tinitingnan natin na may ganting pala. So, yan ang ibig sabihin ng universal value. Pag ginag-uusapan ng hustisya ng ating Diyos, may mga tao na tinatawag na pessimist and cynical. Sila yung mga tao na parang wala nang mga kapag-asa, parang laging bukang bibig nila ay talagang tayo ay ganito na lamang, wala nang pwedeng mangyari. There is injustice in the world, yan ang kanilang pananaw, and nothing can be done about it. So, ganyan sila negatibo sa kanilang kaisipan. Meron din tinatawag na humanistic. Sinasabi nila or kaisipan nila, justice lies ultimately in human society and genius. So, tinitingnan na lamang nila yan, dapat ay maayos yung ating legal system, walang masama dyan, even criminology and etc. So, siguro, pagdating sa mga kapulisan, nadyan yung inaasahan natin na magandang, mahusay na mga investigasyon at patas. So, lahat ng yan ay kailangan ng isang lipunan, anumang bansa. Pero, pag diyan mo tiningnan na lamang ay madidismaya, katunayan ay may panghihinaan tayo ng loob. May tinatawag na naturalistic justice is arranged in the natural cycle of events like karma or fate. So, yung karma, yung mas familiar sa atin, depende sa kung anong tao ka sa mundo, at sa kabilang buhay ay pwedeng maging ganun ka. Kung anumang for example, sa India ay may mga hayop silang pinaniniwalaan, kung depende doon sa iyong pinamuhay o kung anong klaseng tao ka sa mundo. Subalit, ang pananaw ng isang Kristiyano, at dapat ganito ang ating niya pong kaisipan, justice is God's attribute, and He acts justly and will ultimately vindicate His justice. Sa mga nakaraan nating mga mensahe sa umaga ay na-highlight ang pagiging gracious and merciful ng God, at totoo yon.
Pero hindi natatapos doon ang Diyos o sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang character or attribute. Siya ay isa ring Diyos ng hustisya at maglalapat ng hustisya sa bawat tao base sa kanyang ginawa. So the point is, the Christian sense of justice is oriented to his belief in God as judge. Alam naman natin na ang Diyos ay isang hukom at hahatulan niya, huhusgahin niya ang sinuman ayon sa kanyang ginawa at makikita natin yan mamaya. So tingnan natin ang turo sa Lumang Tipan. Yung una, yung concept of God as judge. Maganda sinabi ng Evangelical Dictionary of Biblical Theology, the Hebrew term mispat, o mas siguro mas yung saktong pronunciation dyan ay mispout, is an important Old Testament concept. Pag sinabing mispat, by the way, is right or just. The Hebrew term right or mispat, right or just is an important Old Testament concept and one closely linked with God. It may denote the process whereby a verdict is reached or the verdict itself. It is bound up with the notions of justice and righteousness, and it is of fundamental importance for biblical religion. Pansinin nyo to. The gods of the heathen were capricious, masyadong kapritsyo, and unpredictable. Hindi mo maintindihan kung anong pwedeng gawin. Their worshippers would never know what they would do next. Unpredictable nga kasi. Nor whether what they themselves did would be pleasing to their deities or not. Kasi napaka-unpredictable. Ano ba yung makalulugod sa kanya? Ay hindi mo maintindihan. Ay napakahirap ng ganon kung isang mananamba nung ganong Diyos. The Hebrews knew that God is righteous and that He demands righteousness of His people. So, mahalaga yung ganung understanding patungkol sa Diyos as judge. It's very clear in Genesis 18. I think ito yung pinaka-maisip agad natin or popular na verse mula sa Lumang Tipan, the very first book in the Old Testament. Genesis 18:25, will not the judge of all the earth do right or just? Deuteronomy 32 verse 4, all his ways are just. Psalm 97 verse 2, righteousness and justice are the foundation of his throne. So yung paglalapat dito sa atin, we need to understand that God's people are expected to live in consciousness of God's judgment. May mga tao na walang kaisipan na isang araw ay hahatulan siya ng Diyos. So gagawin ko ang mga bagay na gusto kong gawin, ano man yon. So wala siyang kaisipan, pananaw na may Diyos na hahatol isang araw. Tinatawag na final judgment. Jeremiah 5:4, they are foolish, for they do not know the way of the Lord, the judgment of their God. Gaya ng binabanggit ko, may ganyang mga tao, talagang, lalo pa yung sinasabi nating fool sa Lumang Tipan ay wala siyang kinikilalang Diyos. Jeremiah 8:7, even the stork knows her appointed times, but my people do not know the judgment of the Lord. So yun yung indictment ng Panginoon through prophet Jeremiah to His people, ay buti pa yung ibon na stork ay naiintindihan yung kanyang panahon, pero ang mga tao walang kaisipan, isang araw ay may paghatol ang Diyos. While judgments in providence are dominant in Old Testament, there is an anticipation of final and universal judgment. Makikita pa natin yan mamaya. Psalm 96 verse 13, He comes to judge the earth.
He will judge the world in righteousness and the peoples in truth. Ecclesiastes 12:14, God will bring every work into judgment. Kung di ako nagkakamali, the very last verse sa book of Ecclesiastes, including every secret thing, whether good or evil. So, yung nakita natin, yung concept of God as judge. Second is the day of the Lord. Yung pag titingnan natin yung turo sa lumang tipan, may tinatawag na araw ng Panginoon. The prophetic term, day of the Lord, is predominantly described as judgment. Ganun naman, pag sinabing araw ng Panginoon, talagang halos pumapatungkol yan sa paghatol ng Diyos. Pero mamaya makakita natin, may sense naman ng pagliligtas ng Diyos. Ayun na nga, as judgment, makakita natin ang napakaraming passages at tayong panahon na tingnan dyan, pero marahil lang isang maalala nyo dyan ay doon sa Joel. So pinakita doon yung darating na araw ng paghatol ng Diyos sa kasamaan o sa kanyang bayan mismo. But again, it can also have a salvation sense. Alam natin, nabanggit ko yung Joel, pero pagdating sa Joel 2:31 ay pinakita doon, pinahayag doon, pinrophesy na mayroong ibubuhos ng Panginoon isang araw ang kanyang espiritu. It happened at the day of Pentecost in Acts chapter 2. So, the Christ event has the component of eschatological judgment. Alam naman natin na si Jesucristo, nung siya'y dumating, yung first coming ay meron niyang nakapaloob doon yung tinatawag na eschatological judgment. Ibig sabihin, sa darating na panahon, malinaw yan, sa mga passages na yan, pwede na lang nating balikan o reviewin. The role of eschatological judge is now assumed by Christ. Kristo yung hakita pa nga natin mamaya na siyang i-delegate ng kanyang ama para humatol. Yan na nga. John 5:22, for the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. So, ito yung napakahalagang role ng ating Panginoong Jesucristo. Acts 17:31, He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the man He has ordained. 2 Corinthians 5:10, isa sa pinaka-pamilyar sa atin, we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Pangatlo, the day of the Lord is now a reference to Christ. Gusto kong pansinin natin that it is both salvation already begun and judgment in the future. Pamilyar tayo dyan sa ganyang structure as the day of the Messiah in Christ event. So, just Acts 2, at the day of Pentecost, pinakita dyan yung gagawin ni Jesucristo. Siya ay dumating para maging tagapagligtas. Pero mayroong paglulubos para sa mga mananampalataya. Ligtas na tayo, tinatamasa natin, pinagpala tayo ng kaligtasan na tinatamasa natin ngayon, pero may kalubusan yan. And as judgment on unbelievers. So, kung may lubusan ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya, mayroong paghatol sa mga hindi mananampalataya. So, magandang paalala to sa mga kasama namin ngayon. Sana ay makita nyo, buksan ng Panginoon ang inyong mga mata sa katotohanan ito.
Mayroong paghatol sa hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. So the point is, nabanggit ko kanina, this reflects the inauguration, consummation structure of New Testament eschatology. Ganyan naman natin siya tinitingnan sa usapin ng last things, eschatology. So may tinatawag na extent, it is anticipated as a general judgment para sa lahat. Very clear in Matthew 25 verse 3 and following, when the Son of Man comes in glory, He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another. May matuwid, may masama. Binanggit dyan na iwala yung tupa, kambing. 2 Timothy 4:1, He will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. 1 Thessalonians 5:2 and following, both believers and unbelievers will be present on the day of the Lord. May mga kaisipan na parang magkahiwalay or kung gumagawa sila ng mga iba't ibang scheme patungkol sa araw ng Panginoon. So, mga mananampalataya, ito yung araw or kailan sila hatulan ng Panginoon or ano sila gagantimpalaan. May mga hindi mananampalataya ay sa gantong panahon. Kaya nga mayroon silang tinatawag na 1,000 years ay hindi yung ginagarantiyahan ng bagong tipan. Maganda ang sinabi or yung pinakasama rin ito base sa mismong ating confession in chapter 32, paragraph 1, sinabi diyan, God has appointed a day, hindi days, lalo pa 1,000 years, wherein He will judge the world in righteousness by Jesus Christ, to whom all power and judgment is given of the Father, in which day not only the apostate angels shall be judged, but likewise all persons that have lived upon the earth shall appear before the tribunal of Christ to give an account of their thoughts and deeds and to receive according to what they have done in the body, again whether good or evil. So, kaganda nung pagsasummarize ginawa ng ating mismong confession. Now, let's look at the theological summary of this topic about God as judge. The first is, who will judge? Of course, unang-una na, nabanggit ko kanina si Jesucristo bilang itinalaga ng kanyang Ama. Ang Diyos ay nananatili namang hukom ng lahat, based sa Hebrews 12:13. But judgment is delegated to the Son. And that is the vindication of being under judgment at the first coming. Diba, ang ating Panginoong Hesukristo ay nahatulan ng hindi makatarungan, hindi siya marapat, magdusa, mamatay sa krus. Dahil siya ay walang kasalanan, siya ay matuwid, pero nahatulan siya at may vindication. At the second coming, based on Philippians 2, verse 7-11. But secondarily, the apostles. So, mapapansin nyo yung relasyon dyan. Mamaya makakita pa natin yung saints ay kasama sila na hahatol. Again, wala tayong panahon na tunghayan ng mga passages na yan. The church presently practices apostolic judgment through scriptures. So, yun naman yung ating tinitingnan dyan, pinaniniwalaan dyan na sa pamamagitan ng kasulatan ay ang iglesia ay in a way ay sinasagawa niya yung tinatawag na apostolic judgment.
Apostolic authority will finally be vindicated on the judgment day. So, kahit pa sa pangangaral ng salita ng Diyos ay walang pagtugon, mayroong isang araw ay may vindication pa rin doon. Okay, secondarily, pangalawa dyan ay yung lahat ng mga banal based sa 1 Corinthians 6:2. Siguro yan ang pinaka-familiar sa ating passage patungkol sa ang mga mananampalataya, mga tinatawag na banal, tayo as saints, as a church, kasama tayo na hahatol. Isipin nyo yung privilege na yon, pero gusto kong pansinin natin that Paul uses this, that's the context, to challenge Christians to exercise judgment among themselves rather than resorting to non-Christian arbitration for judgment. So sinasabi niya ay dapat sa inyo lamang, sa inyong kapulungan, sa inyong loob, ay huwag niyong isama yung mga hindi mananampalataya o yung tinatawag na human court. So that's the challenge of the very Apostle Paul. So the point is, how this will actually operate is not clear. Malinaw naman talaga yon and should not be dogmatically pressed. Yung parang sinasabi mo, nakasama tayong hahatol. Alam nyo, kung pag-aralan nyo lang ng konti yan, ang simpleng sinasabi dyan sa passage na yan, dahil sa ating kaugnayan o relasyon kay Hesus Kristo, di ba, si Hesus Kristo nga ay sa kanya dinelegate ng kanyang ama, yung paghatol, sa yung isang araw ay hahatol, ay tayo bilang kanyang mga mananampalataya ay kasama doon. So, yun yung larawan na pinapakita doon, bagaman yung kung paano nga isasagawa, hindi yan clear at hindi tayo dapat maging dogmatic dyan. But it has its present practice in church discipline and censure. So, di ba, pagka tayo ay may church discipline, in a sense, ay may paghatol tayong ginagawa. Sabay talagang nagkasala or hindi. And that is to be oriented in the day of judgment. Sa Matthew 18 verse 18 and following, familiar tayo na kung ano man daw yung talian sa lupa ay tatalian sa langit, kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So makakita niyo yung relationship na yon, yung kung ano yung halaga, kung ano yung church ng Panginoong Hesukristo, at tayo ay ganyan natin yan tingnan. Secondly, who will be judged? Of course, unang-una, the fallen angels. Ayan na yung mga passages. Sino pang hahatulan? Churches. Yung mga passages na yan ay pinapakita, familiar sa atin, Revelation 2 and 3. Makakita natin dyan yung mga sinasabi na kung paano hahatulan ng Panginoon itong mga iglesia na to, na kung hindi sila magsisi, may mga commendation, subalit may condemnation or merong mga pinapakita doon na ayaw ng Panginoon sa iglesia doon sa 7 churches of Asia Minor. The church as a church has its own requisite. Pansinin nyo to mga kapatid, magandang application to sa atin. Has its own requisite faithfulness and promised blessing and reward. So, sa isang iglesia, malagang makita natin yung tapatan. Doon tayo hahatulan ng Panginoon. The state of the church is not a mere summation of its individual members and vice versa. So, ganyan naman yan. Bagaman tayo ay kalipunan, kung ilan man tayo, pero pinapakita pa rin dyan yung individuality
ng bawat miyembro. So the challenge na gusto nating makita dito as a church, learn to balance our perspective of the church. First, as a community, but secondly, its individual members. So yung binanggit ko kanina. Yes, tayo'y komunidad, isang kabuuan, marami, pero huwag nating alisin yung individuality. Kaya sa usapin ng paghatol ng Diyos ay bawat isa haharap sa Kanya. Yun nga, binanggit ko, individually tayo ay hahatulan based sa Romans 2. Magandang sinabi ni Leon Morris in his commentary, to each person makes this personal. Recompense is an individual matter, not a collective punishment. Huwag mo sabihin na kung hahatulan man tayo ng Diyos dahil tayo buong iglesia, totoo yun, pero may pinapakitang pangsarilinan, pang-isahan na pagparusa, and this just requital, this paying back of what is due, will be done to each according to what he has done. So, paulit-ulit tayo na kung ano yung ginawa niya. As sin and salvation are individual matters, ibala naman natin, yung kaligtasan naman ay hindi parang pangkalahatan na kung naligtas yung isa ay okay na. Aligtas yung isa sa sambahayan, ligtas na rin yung buong sambahayan, ay hindi naman ganon. Individual siya, ay dapat ganon din sa paghatol. As in sin and in salvation, one cannot be covered up by group belonging on the judgment day. Bawat isa sa atin, hindi yan matatakpan. Dahil hahatulan naman ng Diyos ang kabuuan ng iglesia, ay okay na ako. Maling kaisipan yan. So the challenge to us as an individual, make the need for preparedness for the judgment of God an individual necessity. So sana ay nandun niya yung kahandaan natin sapagkat haharap tayo sa Panginoon individually. What is the basis of judgment? Of course, first is the law of God. Ayan ang mga passages. In the Revelation vision, the bowls of judgment, kung napasadahan nyo na yan, ay ibinuhos daw from the tabernacle of the testimony, ang ibig sabihin niya yung Decalogue. So that's the basis noong binuhos na buot dahil sa hindi sila sumumpalataya, kung may parusa. The law as a written code known to those who have the favor of special revelation. Yan ang nakita natin sa mga pag-aaral patungkol sa scripture na merong special revelation. But meron ding general or maging yung law ay nasa puso ng tao, referring to the Gentiles in Romans chapter 2. So yung kautusan ay binigay sa mga Hudyo pero sa mga Hentil, wala man sila noon pero meron sa kanilang puso. At dahil sila ay may batas sa kanilang puso, hindi sila makakatakas sa Diyos. May tinatawag na, paano tayo hahatulan? Ano yung katatayuan natin sa Ebanghelyo? Tumugon ka ba? Or hindi? At doon ka hahatulan ng Diyos. The judgment on Christ at the cross is gospel because it spares from the wrath of judgment. Ay ito yung ginawa ni Jesucristo, hindi mo siya kinilala, may konsekwensya siya, yan ang tinatawag na gospel standing, and this is the basis of the final state. Alam natin, may tinatawag na final state, ihiwalay yung wicked sa righteous. So ganyan ang magiging kalalagayan ng dalawang uri ng tao. At thirdly,
yung mga ginawa natin sa ating katawan. Doon sa Revelation 20 verse 12, kung nabasa na naman natin yan, may tinatawag na book and books. Yung daw books ay nakasulat doon yung mga ginawa. Lahat. Walang mamimintis doon. The earthly life, yan yan sinasabi, yung nakasulat doon, lahat ng ginawa mo sa mundo, is the frame of the judgment. Ano yon? Yung thoughts, words, and deeds on earth. This indicates degrees in judgment. Alam naman natin yan, may degree yan, hatol ng Diyos. Siyempre, iba yung mayroong liwanag ng revelation, ng kapahayagan ng Diyos, Matthew 11:20 and following, di ba, mas mabuti pa raw doon sa Sodom and Gomorrah, ang Diyos ay parang mapapatawad o mapapahinuod yung kanyang galit kaysa doon sa mga tao sa Chorazin and Bethsaida na narinig ang pangangaral, may ebanghelyo, pero hindi. It is more tolerable daw doon sa Sodom and Gomorrah, isa sa mga taong ito. At ganyan yung tinatawag na degrees in judgment. Kaya ang sinasabi nga natin, kung ikaw ay paulit-ulit na nakakarinig ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, pero pilit kang nagmamatigas, nagpapatuloy kang magpapatigas, ay may higit na hatol sa iyo kumpara siguro sa iba na hindi naman laging nakakarinig ng ebanghelyo. Kaya ito ay it's a very sobering reminder to our loved ones, our visitors, at measured by the presence of works, good or evil. So by way of reflections, unang-una, preparation for judgment requires a motive of consciously pleasing God now. Dahil may paghatol nga, dapat ay bigyan lugod ng Diyos ngayon pa lamang. 2 Corinthians 5:9, bago yung 10, kanina binasa natin. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. That's the resolve of Apostle Paul and his company. 1 Thessalonians 2:4, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not to please man, but to please God, who tests our hearts. Secondly, this period before the judgment is a period of mercy and forbearance. Sana maintindihan din ito ng mga hindi pang mga mananampalataya na bakit hindi pa siya muling pumaparito, bakit hindi pa niya binubuhos, binabagsak ang kanyang hatol, is for your good. This explains the apparent delay or absence of justice. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness. Na yung mga false teachers, ay nasa na yung sinasabi niyong pangako. But is patient toward you, not wishing that any should perish. Individual yan, kahit isa hindi nais ng Diyos na mapahamak, but that all should reach repentance. So sana hindi kayo datna ng dakilang araw na wala sa Panginoong Jesucristo. This urges the necessity of bearing witness to sinners now. At yan naman ang magandang paalala sa atin bilang isang iglesia, bilang mga individual. Sabi ni Paul, 2 Corinthians 5:11, therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others, we persuade men. Imagine, fear of the Lord. 2 Timothy 4:1-2, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom, preach the word, etc., etc. Thirdly, the day of judgment will be a day of sobering surprises. Alam natin yan in Matthew 7:22-23. On that day, that very day, the day of the second coming of Christ, many will say to me,
Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So, ay ingat tayo. Bantayan natin ang ating profession. Baka gumawa ka ng mga kagilagilalas, mga dakilang bagay. Siguro pwede mong isipin, kung para sa aking kapatid, kung para sa mga kasama ko sa iglesia, ito yung ginawa ko sa church. Pero, merong mga surprises. Fourthly, the judgment day is the ultimate vindication of justice. Kaya sinabi ng Romans 12:19, so, firstly, it is defense against unfair judgment now. 1 Corinthians 4, alam natin yung Romans 12:19, hindi na pala natin nailagay dyan. Sinasabi dyan ay, wag daw maghiganti, akin ang paghiganti, sabi ng Panginoon. Vengeance is mine, do not repay, says the Lord God Almighty. Sabi ni Pablo in his defense, 1 Corinthians 4:3-5, but with me it is a very small thing that I should be judged by you or by any human court. In fact, I do not even judge myself, for I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. Therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive his commendation from God. So, yung caution against unfairly judging others, Romans 14:10, why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God. Anong konteksto? May strong and weak Christians diyan sa Roman Church ay batuhan na sila ng paghatol. Fifthly and lastly, the honor of Jesus Christ is displayed in His role as judge. Ganyan natin tingnan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay tinitingnan natin na napakamaluwalhati dahil siya nga ay pinakita yan, pinamalas yan sa kanyang pagiging judge. John 5:22-23, for the Father judges no one, but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son, just as they honor the Father. Acts 10:42, and He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. I think that ends my slide, and rin nagtatapos ang ating series about the return of Christ. Any question po? Any question? Any thought? Clarification? Brother Romel? Sharing lang po, Pastor, and word of encouragement about the final judgment. Pastor, sa for gospel, sa book of John, sa John chapter 12, sabi dito, sa verse
48, may hahatol sa sino mang magtakwil sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Yung mga tao na hindi talaga kinilala, hindi kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon. At ang sabi rito, ang salita niya rin mismo, ang salita rin ng Diyos, ang hahatol sa Kanya. Sabihin yung magiging paghatol dito ay kung unbelievers ay talagang pupunta sa impyerno. Ang hatol ng salita ng Diyos doon din sa Revelation. Merong langit at merong impyerno. At yung hindi talaga tumanggap sa kanyang salita, hindi kumilala, hindi nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, automatic na impyerno yung hatol ng salita ng Diyos. No? Sa atin naman ng mga believers at unbelievers, nakaka-experience naman po pareho ang unbelievers ng injustice. Kung tayo po ay siyempre talagang believers, hindi po exempted sa justice ng tao, kasi minsan nakaka-experience tayo bilang mga mananampalataya na parang naghahanap tayo ng katarungan sa ating mga mga judge natin na naluklok ng gobyerno, no? Alam natin yung totoo, alam natin na nasa katotohanan yung ating pinaglalaban, di ba? Masyado tayong naaragabyado. Pero dahil nga sa may time na ang hukom ay medyo maimpluwensya ang ating siyempre yung gumawa sa atin ng masama ay parang nagagamit din yung impluwensya ng unbeliever o kaya yung pera. Kaya hindi tayo makakuha minsan ng katarungan, yung tamang hatol. Pero sa ganun pong kalalagayan, sino yung ating mahanapan para magkaroon tayo ng tamang justice? Sa Diyos lamang po mismo at tayo makaka-experience ng talagang yung tamang paghatol. Kumbaga itinitiwala na lang natin sa Diyos na just is justice. Talagang doon lang tayo talaga makakatagpo at makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, at saka talagang sabihin natin na yung katarungan ay talagang may bibigay sa atin ng Panginoon. Ipakikita naman sa atin yan sa pamagitan ng pangyayari. Kung talagang ititiwala lang natin sa makapangyarihang kamay ng ating Diyos. At sabi nga sa Bible, wag din naman tayong gaganti kung ginawaan tayo din ng masama. Sa halip ang iganti po natin ay ang mabuti. Mabuti pa rin at ipaubaya natin yung paghihiganti sa ating Diyos na makatarungan. Yes. Sa final judgment naman po, ang final judgment po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay talagang kagaya na sabi ni Pastor Perdi po kanina, ay ihiwalay din po yung mga tupa, ito yung mga mananampalataya, at hiwalay din yung kambing. Mga kambing na ito po ay mga hindi mananampalataya. Dalawa lang din ang patutunguhan, langit, yung mga sumampalataya, mga Kristiyano na naglingkod ng talagang may pagtsatsaga, pagtitiis, at may katapatan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Doon naman po sa mga kambing, ay talagang hahatulan na rin po ng ating Panginoon kung impyerno kung impyerno. Kasi may 66 books ang Bible na
wala po talagang mababanggit sa Old Testament at New Testament na may purgatorio. Ito po ay salita na lamang ng tao. Ang katotohanan po, sinasabi ng Bible, langit lamang po at impyerno. At iyon lang po ang patutunguhan ng tao. Salamat po, Pastor. Thank you, Brother Romel. Sa iyong unang concern na yun nga, kung di ka nananampalataya, yun yung sinabi natin kanina, no, paano ka hahatulan. Sinabi natin yung isa ay yung katatayon mo sa Ebanghelyo. At malinaw yan, yung passage na hindi natin binasa, 2 Thessalonians 1, verse 7 to 9. Ang sabi dyan, and to grant relief to you who are afflicted. Alam natin yung konteksto, mga mananampalataya sa Thessalonica ay nakakaranas ng mga kapighatian, as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels, in flaming fire, inflicting vengeance to those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Anong sinabi? They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. At yung sinasabi natin dyan na punishment ay conscious. Hindi yung parang di nila nararamdaman yung parusa ng Diyos sa kanila. At yung pangalawang mong concern ay sinabi na rin natin kanina, Romans 12, 19, na bakit hindi dapat tayo magiganti sa lahat ng kasamaan. Yung mga believers sa Roman Christians ay sila ay persecuted din dahil sa kanilang pananampalataya, pero nakita doon yung huwag kang maghiganti sa kanila kapag sa akin ang pagiganti. At may binanggit ka rin na yung justice, minsan hindi talaga yan makukuha, matatamo mo dito. Kaya ngayon ang isang mali rin yung tinatawag na humanistic. Justice lies ultimately in human society and genius, legal system, etc. Pero paano kung hindi mo nga maranasan yung justice sa lupa? Ang daming injustice na nakita natin, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo, pero may ultimate justice na inaasahan para sa kanila. Kaya dapat ang mga Kristiyano hindi rin mga Kristiyano hindi nagre-retaliate dahil merong ultimong paghatol, husga. Kahit mga mananampalataya nararanasan ng injustice, mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Imagine that. Nagsasakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon, like missionaries and many other Christians in the world. Pero yun ang kanilang nararanasan, pero may justice na isang araw ay ilalapat ng Panginoon. Kaya nga, di ba, whether good or evil, ginawa ng tao. Any question? Christian, bago si Ate G. Tanong ko lang po, kasi kanina po nabanggit po dun sa yung sa Judgment Day po, meron pong parang makikijudge din po yung mga saints, tama po ba? So, kung makikijudge po yung saints, ibig sabihin po ba nasa heaven na sila ngayon? Or i-resurrect sila on the day of judgment? Yun po yung una ko pong tanong. Yung kung patungkol sa saints na sinasabi mong mga namatay na, ay sinabi na sila nasa piling ng Panginoon sa Luke 16, di ba? Merong yung rich tormented sa hell, pero yung Christian or believer, the person of Lazarus, ay nasa piling ng
Panginoon. Yung kailan po ba sila na parang pumunta po sa piling ng Panginoon, yung mga saints po? Ito po ba yung first coming of Christ po ba? Yun po ba yun? O Yung mga saints na tinutukoy dito ay yung mga mananampalataya na isang araw sila haharap sa Panginoon. Pero kung tinutukoy mo na mga saints na already dead or sila ay nasa piling na ng Panginoon. Kailan ba sila dinagta ng kamatayan, ang sinasabi ay sila ay sa piling ng Panginoon, inaaliw. Hindi pa yun yung ultimo or final, pero sa panahon niya, kaya sinabi Brother Romel, walang purgatory, wala nang second chance for the unbeliever, for the wicked. So, thank you, Christian and Ate G. We had So last time we had big words like parousia, and now we have theological eschatology. Pwede pong makahingi ng very simplified definition of each, and then how are they differ, the two, yung parousia and then the theological eschatology. Anong pagkakaiba nila, and can you give us a picture, a vivid picture of the two? Eschatological, yung parousia and Last time you discussed about parousia, and now we have theological eschatology. So, can you give us a very simplified meaning of both, and how are they different? Yung pagkakaiba nila pareho. And then, can you give us a very vivid picture of the two? okay. Even yung lesson natin ngayon, Ate G, is about the parousia nga po, about the second coming of Christ. At ngayon, ang ating lesson is the final judgment. Sa pagparito niya ay merong gagawing paghatol. Nakita natin lahat haharap, both the just and the unjust, righteous or wicked. So yung pangalawang tanong, difference, theological, eschatology. Anong difference in theological eschatology? Now, Tama ba yung... what is the difference between parousia and theological eschatology? Those big two terms. Theological eschatology, even yung parousia ay pumapatungkol nga sa eschatology. Kasi pag sinabi eschatology is last things. So mga bagay na mangyayari o mga huling araw. So last things, mga bagay na sa huling araw. Yun nga, kaya last things. Kaya nakapaloob yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo doon dahil ang sinasabi nga natin ay yun nga yung ultimate day. So, hindi ko gaano lang maintindihan or reconcile yung tanong. But yung parousia ay actually is a kasama sa eschatology, parang gano'n. Pero yung theological eschatology, hindi ko gaanong maintindihan. And do you have a vivid picture of both, which they are about to come, which had been prophesied? I'm sorry, Ate G, hindi ko gaanong makuha yung tanong. I ask help kung mayroong mas naintindihan yung tanong sa mga alumni, JV student.
Pastor Ike. 2 years na ako gumraduate, no? Pero I don't know if my understanding is correct. Yeah, the parousia is just part of the eschatology or last things. But when you talk of theological eschatology, it pertains ultimately to the plan of God of redemption, meaning how does this eschatological events relate or converge to that point in the ultimate plan of God. Kaya nga, pag sinabing theology kasi, it's about God. Yun yung difference sa religion, God as the center. So pagdating theology, ano yung ultimate plan of God? That is the plan of redemption. So all these events, even the parousia, is part of the theological eschatology. That's how I understand nung kami nag-aaral. Parousia is the return of the Lord, the second coming of Christ. So it's just one of the events in theological eschatology. So plan lang siya, isa lang siya sa mga events. Yan. Isa sa mga thank you, Pastor Ike. Isa sa mga paksa, malawak yung eschatology. Ano ibig sabihin ng last days? Actually, may tinatawag na final state pa. Mga susunod na mga paksa o pag-aaral ay tinatawag na final state, separation ng wicked and righteous. So, okay. So, di ko iyan. Hindi natin ubusin yung alas 12. May lunch fellowship pa tayo. Pastor, thank you for the lesson. The final judgment is one of the topics that should, pag inisip natin, should cause us to tremble, even believers, with the magnitude ng event na to. And unless it is the Lord's comfort of His grace because of the redemption that He has given to the saints, yun lang yung means natin that we can stand. But I was comforted, reminded sa presentation kanina, being reminded sa Revelation 20, sa slide ni Pastor, nakalagay parang books, tsaka book. But it's a great reminder sa atin. Sabi doon kasi, then Revelation 20 verses 12 and following. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books, yun yung, were opened. And then another book, yung walang S, was opened, which is the book of life. And the dead were judged. I think this pertaining this to dead na to is not just the unbelievers, but all of humanity were judged by what was written in the books, yun yung may S, which is, doon nakalagay lahat ng deeds. And then, at the end, sabi doon, verse 15, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So, tama ba, Pastor? It seems that even believers will have their deeds open to them. Yeah. And the only comfort is that even siguro with all their failures ay makikita kasi lahat nakalagay eh. Yeah. But then their only comfort or only salvation is that there's another book, which is the book of life, where their names are written. And guide mo ulit ako, Pastor, if tama ba na. I think during that time, when all of the creation will stand before Christ, may idea na tayo na if we are going to, makikita na natin kung yung mga tao ba ay they are going to condemnation or to salvation. Kasi if tama, kasi pagdating ng Panginoon, when Jesus Christ comes, our bodies will be changed. So those magkakaroon agad ng resurrection body, ng glorified body, and then those damned will have their another type of body. So it seems that when we stand before the throne of Christ,
meron na tayong glorified Glorified body. body. So, that's another comfort for me. Saka I think nung binanggit ng Panginoon that He will separate the goat and the lamb and the sheep, parang identified na agad na kita mo na agad yung maybe different yung bodies nila to the bodies of the saints. So, ilang Pastor, if my thoughts are correct Yeah. on that day. Thank you. Deacon Ian, that's our only comfort, yung ating standing before God, yung gospel standing nga na tinatawag. Pero let me remind again, yung bawat isa, dahil kahit nga raw Deacon Ian sa pagharap sa Panginoon, pwedeng mangyari na may mapahiya. Ligtas tayo, that's the very comfort meron tayo as Christians. Kaya ang sabi ni John in his first letter, 1 John 2 verse 28, and now, little children, abide in Him, so that when He appears, referring to the second coming of Christ, we may have confidence, may kumpiyansa ka, and not shrink from Him in shame at His coming. So, again, very sober reminder na yun nga kaya nga yung kausapin ng pagbigay lugod sa Diyos ngayon. Huwag mong isipin, basta ako harap sa Panginoon, hiwalay ako, di ako kasama ng mga kambing. Hindi ako sa kaparusahan. Tapos hindi ka nagtatapat. That's a wrong attitude. Okay, Tita Emma muna. Siguro, pag wala na talaga, last si Ate Mayan. So thank you for the series, Pastor. Pero siguro ang tatanungin ko sa iyo as the teacher, ano ba yung pinaka-goal mo for sharing this lesson? Kasi yung last installment mo nga parang you're saying the last days is equivalent to a judgment day. Nakakatakot. Sabi nga ni Brother Ian, it's a judgment day. Pero when we think of the last day of the second coming kasi, we said, I've always looked at it as my blessed hope. Exactly. Blessed hope, di ba? So that's positive. Yeah. Pero ngayon ang sinabi mong judgment. So I have to tremble, I have to evaluate myself. Pero ano ba yung pinaka-goal mo? Kasi kung titingnan natin at hihimayin, parang kaka-confuse nga. But as a pastor, what was your goal in sharing this lesson, Pastor? I would just like to know. Kasi lalo na yung mga ganito na 70s na. Sabi ko, mukhang malapit na kami dun sa endpoint ng life namin. Like to be ready for the last days. So whether we die before the second coming or we're still alive when Christ comes back, at least ready kami. And ano yung dapat mindset namin as we look forward to these days, to this glorious day. Thank you very much po, Tita Emma, for the very practical question kung paano nga natin mailalapat ito, especially ito nga yung last installment natin for this very familiar topic atin. Nabanggit ko po nung una bakit ako ay nauwi o come up sa lesson natin ito kasi nagkaroon ako ng very short series patungkol sa araw ng Panginoon based sa 1 Thessalonians at reflecting doon sa ano ba yung Sunday school. So sabi ko nga po noon ay merong nagsuggest sa akin na ito yung ituro ko. One of my co-elders ay sabi ko will consider that, but nabanggit ko na rin noon na nagre-reflect ako dito para parang follow up na rin kasi messages siya, so baka maganda rin. So yun yung naging pinaka-dahilan. Wala talagang parang siguro pinaka-goal, pero thank you Tita Emma sa magandang tanong. At yung mas na-highlight or na-emphasize from the very beginning, the very start ng ating series, very first lesson, even until now, ay talagang makita natin. Siguro, it should be the goal, no? Sa mga ganitong pagkaunawa na
meron tayong ultimate hope. Actually, may binanggit si Peter, living hope sa kanyang sulat in his first letter. So, meron tayong buhay na pag-asa, ultimate hope, kaya tinatawag nating glorious or great day. So, yun nga, yung nation ni Deacon Ian, that's our comfort as Christian, as believers. So, we need to understand that truth. At ang daming mga lesson in terms of pleasing God. So, now, as an individual Christian, as a church, ay ito yung hangarin natin dapat na makita natin dahil may ultimong paghahatol, both righteous and wicked. So lahat harap sa Panginoon. May books na binabanggit, lahat ng mga ginawa natin ay nakasulat doon, walang nalilingid, kahit nga in secret nga raw, di ba? Sinabi sa Ecclesiastes. So sa tingin ko ay ito ay very sobering reminder sa bawat isa, walang anumang pagkatakot, nahaharap tayo sa Panginoon, walang ganon, dahil tayo ay may lulubusin yung ating kaligtasan, pero hanggat wala pa yon, ito yung hamon sa atin, kaya nga kahit yung sinabi ni John, upang magkaroon daw tayo ng kumpiyansa na sa kanyang pagpapakita, ay hindi tayo, sabi abide in Him, kasi may mga false teachers. Pero kahit doon pinakita yung dapat yung ebidensya ng pagiging Kristiyano, yung righteousness, love for brothers, sisters, or your brethren. Meron pang mga test doon. So I hope Tita Emma ay ito yung maging kaisipan ng lahat sa atin. Wala na talagang times at TJ Mayan, last thought. Question. Check. Short lang, i-clarify ko lang, Pastor. You mentioned kanina, towards the ending, na maghandang mapapahiya. May word ka kaninang mapapahiya, no? May verse ka ding binanggit, but you mentioned also that the return of Christ is our blessed hope. And ito yung we look forward to that day we have this glorified body. And we have also this promise na there will be no more tears, no more night, kasi wala nang kasalanan. So, do we still have that thought in mind na ipapahiya ako kasi I am in front of Jesus Christ who redeemed them, who, purchased by His blood, redeemed by His... So, gusto ko lang pong i-clarify kung tama yung intindi ko doon sa word na mapapahiya ako because the Lord already purchased me, o baka mali lang po yung akin, baka mali yung maiwan sa aking isipan po. Pabalansi lang po. Thank you, Pastor. Thank you, Ate Bayan. Ay nabanggit ko, ang tanong nga, ano yung goal? We need to understand that this is our ultimate hope, parousia of Christ, and we need to be comforted sa katotohanan na yon. Pero even sa Revelation, may book written, yung lahat ng pangalan natin, but there's also a book na binanggit, books plural. So doon daw nakasulat yung lahat, thoughts, deeds ng mga... Ang sinasabi ni John ay, yun nga, yung sa ating mga ginawa, sa ating pananampalataya, ang isang binagyan ng pansin dito, yung nabanggit ko kanina, ay isang test, ay isang mananampalataya, ay sinabing abide in Him, ay kasi kung ikay mananampalataya pero namumuhay ka sa kalikuan, sa kasamaan, ay hindi mo pwedeng gano'n, dahil niya haharap ka sa Panginoon, ay ano yung ginawa mo? Ligtas ka, pero ano yung ginawa mo sa panahon na ikaw ay nasa lupa? Ang sabi sa verse 29, again, ulitin ko lang, verse 28, and now little children abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink from Him in shame.
at his coming, verse 29, if you know that he is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of him. So, binanggit ko, pinag-uusapan dito yung uri ng pamumuhay natin. Hindi po pwedeng Kristiyano ka, ligtas ka, may ultimate hope ka, tapos ay baliktad, arang mumuhay ka sa kalikuan. Hindi yon marapat. Go ahead, Ate Ime. Opo, dito po yun. But when we're there in our glorified body, we face the Lord. Do we still that have feeling of shame before the Lord in our glorified body? Kasi ang context kanina, when we face the Lord, we were in that context po kanina. Yeah. When we face the Lord, do we have that feeling of shame before the Lord? Well, in fact, we are in our glorified body sa harapan ng Panginoon. Yun po yung context ng question ko, and you were in that context po kanina when you mentioned mapapahiya sa harapan ng Panginoon. So gusto ko lang iklaro kung tama yung tanggap ko o unawa ko o baka mali yung kontekstong nakuha ko po. Thank you po. When we are in front of the Lord in our glorified body, do we have that kind of mindset or feeling na baka ipahiya ako ng Panginoon? But kasi we are purchased already. We are righteous. Our righteousness does not really depend on what we do. Our righteousness is Jesus Christ. So yun po, Pastor. Thank you po. Thank you again. Okay, sige, tumaas na si Brother Raymond. Brother Raymond, sige. Nag-advance tayo. Yung sa Romans 8 and also how we were taught. Diba, we were justified by faith. So there is now no condemnation. Yeah. So dun sa Romans 8, sinabi dito, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Pag itutuloy natin hanggang sa 14, for all who are led by the Spirit of God are sons of God, etc., etc. So pagdating natin dun sa judgment, we will not be condemned, Exactly. but we will be present. It's more of an examination and reward rather than examination. Yun yung nakikita ko. Exactly. But even nga doon sa Romans 8, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang condemnation ng law because of what Christ did, di ba? Ang sinabi doon now, referring to the Christ event, pero doon, kahit doon itinuro, yung tinatawag na life in the Spirit, ay huwag ka na daw maging alipin pa ng kasalanan. Verse sa mga sumunod na talata. Verse 12, so 8:12, so then brothers, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So you will see the duty ng isang hindi na condemned. So thank you very much, brethren, sa inyong mga tanong and sa inyong mga thoughts. Pagsara tayo sa Panginoon, sa panalangin. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat at mayroon kaming salita niyo na pwede naming aralin at tunghayan. Salamat at binibigyan niyo kami ng liwanag mula sa iyong salita. Nawa sa mga kapurulan at mga kakikitan at limitasyon ng aming mga isipan, kami ay patuloy na natututo, namumulat sa katotohanan ng iyong salita at sa aming pinag-aralan sa serye na to patungkol sa iyong muling pagparito. Nawa nga ay tunay na kami ay na pagpala, nakinabang at ang aming mga puso ay na panariwa sa napakadakila at maluwalhating pag-asa. Meron kami bilang iyong mga iniligtas, mga kinahabagan sa araw na yon, Panginoon, na kung saan ay ikaw ay magpapakita. Pangalawang pagkakataon, kaya nagpupuri kami, Panginoon. Salamat sa
mga leksyon, salamat sa mga paalala, kahit pa sa paksa ngayong umaga, sa final judgment, nawa ay hindi kami magkaroon ng anumang pagkabagabag o takot sa aming mga puso, pagkos ay kami magkaroon ng higit na kumpiyansa dahil sa aming kaugnayan, dahil sa ginawa ni Jesucristo sa aming mga buhay. Ngunit may paalala na kami, habang naghihintay sa dakilang araw na yon, ay masumpungan nyo na nagtatapat at nagbibigay lugod sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa pagsama nyo sa amin. Salamat sa pagpapala nyo sa amin bilang isang iglesia. Tulungan nyo kami sa aming pagbalik sa mga gawain namin sa mundo. Muli, simula bukas, ang iyong biyaya, ang pagpapala, tulong ng Banal na Espiritu ay inyo pong igawad sa amin. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.